Muli magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share po ng daily devotion. Nandito na po tayo sa Bilang chapter 9 po at akin pong share dito po sa chapter 9 verses 1 to 3 po. Ang sinasabi po dito, ang pagdiriwang ng Pasko. Ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita, sinabi ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai, iutos mo sa buong Israel na ipagdiriwang ang pesta ng Pasko sa takdang panahon. Paglubog ng araw sa ika-14 na araw ng unang buwan ayon sa mga tuntunin tungkol dito. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli po ay tayo ay mag-share ng ating devotion sa pang-araw-araw. Narito na po tayo sa Numbers chapter 9 verse 4 to 5. Gayon nga ang ginawa ni Moises, ipinagdiwang nga nila ang pesta ng Pasko sa ilang ng Sinai noong gabi ng sa 14 na araw na unang buwan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Numbers chapter 9, verse 6 to 7. At may mga lalaki na mga marurumi dahil sa bangkay ng isang tao na anupat hindi nila na ipagdiwang ang pagskuha ng araw na yaon, at nagsiharap sila kay Moises at kay Aaron ng araw na yaon. At ang mga lalaki yaon ay nagsipagsabi sa kanila, kami ay mga marumi dahil sa bangkay ng isang tao. Bakit kami ay sala na anupat kami ay huwag maghahandog ng alay sa Panginoon sa kanyang kaukulang panahon na kasama ng mga anak ni Israel. Amen. Naibabasahin ko po, Numbers chapter 9, verse 8 to 10. At sinabi ni Moises sa kanila, maghintay na kayo upang aking marinig ang ipag-uutos ng Panginoon tungkol sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na inyong sabihin kung ang sinumang tao sa inyo o sa inyong salit-saling lay ay maging marumi dahil sa isang bangkay o masuspungan sa isang malayong paglalakbay, ay kaniyang ipagdidiwang din ang Pasko sa Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Bilang chapter 9 verses 11 to 13. Ito ang nakasulat. Ipagdiriwang nila ito pagkalipas ng isang buwan, simula sa paglubog ng araw sa 14 na araw ng ikalawang buwan. Kakain sila ng tupa kasama ng tinapay na walang pampaalsa at ng mapait na halaman. Kailangan wala silang iiwan ng pagkain kinamagahan at hindi rin nila babaliin ang mabuto ng tupa. Kung magdiriwang sila ng pista ng paglampas ng anghel, kailangan sundin ang lahat ng mga tuntunin tungkol dito. Pero ang tao na hindi nagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel, kaya na ituturing pa siyang malinis at hindi bumiyahe sa malayo. Ang taong yun ay huwag na ninyong ituring na kababayan dahil hindi siya nag-alay ng handog para sa Panginoon sa nakatakdang panahon. Magdurusa siya sa kanyang kasalanan. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang umaga po. Ang aking pagbabasahin ay para po kay Lester na matatagpuan sa Bilang Kapitulo 9, versikulo 14 hanggang 16. Sabi pa rito, ang dayuhang nakikipamayan sa inyo ay maaaring sumama sa pagdiriwang ng pista ng Pasko kung susundin niya ang mga tuntunin tungkol dito.
Iisa ang tuntunin ng Paskwa, maging para sa mga Israelita o sa mga dayuhan. 15. Na maitayo na ang tabernakulo, ito ay natakpan ng ulap. Kung gabi nagliliwanag itong parang apoy, ganoon ang palaging nangyayari. Ang toldang tipanan ay natatakpan ng ulap kung araw at ang ulap ay nagliliwanag na parang apoy kung gabi. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po. Magandang pagpapalang gabi po sa atin lahat at ang aking pong ibabasa ay para po kay Mark na matatagpuan sa Bilang chapter 9 verses 17 to 19. Sabi po rito, tuwing aalis ang mga Israelita ay nagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Kung saan ito tumigil, doon sila nagkakampo. Nagpapatuloy sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatandaan ito ni Yahweh. Hindi sila lumalakad habang nasa ibabaw pa ng tabernakulo ang ulap. Hindi sila lumalakad kahit na magtagal pa ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Hinihintay nila ang hudyat ni Yahweh. Purihin ka sa pag-abasa ng kanyang mga salita. Address po. Magandang gabi po sa atin lahat at ang aking pong babasahin ay matatagpuan sa Bilang chapter 9 verses 20 to 23. Sabi po rito, kung minsan ang ulap ay ilang araw na nasa ibabaw ng tabernakulo, ayon sa kalooban ni Yahweh, sila'y nananatili sa kampo at ayon din sa kalooban ni Yahweh, sila'y nagpapatuloy sa paglalakbay kung minsan isang gabi lamang ito sa ibabaw ng toldang tipanan. At minsan na may maghapon at magdamag, kapag itaas ang ulap sila'y nagpapatuloy. Kapag tumagal pa ito ng 2 araw, 1 buwan o mahigit pa, hindi sila lumalakad. Nagpapatuloy lamang sila kung pumaitaas na ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo. Nagpapatuloy nga sila o tumitigil sa paglalakbay ayon sa palatanda ang ibinibigay ni Yahweh. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless po.